What's up YouTube? We have here Honda Civic. What we're going to do here is we're gonna service this Honda. Bagong labas lang ito sa kasa mga kaibigan. Bagong labas sa kasa. And then ngayon, since na-expire na yung tinatawag natin na warranty, so minabuti na may-ari na tayo ang magme-maintain, no? So first thing first, we gonna check the basic things like mainit pa yung makina, so kailangan palamigin na natin. Magpalamig muna tayo ng makina bago natin kaskasin yung mga ibang ano, no, like ibaba yung oil. So palapigin muna natin makina. First thing first, we're gonna check basic things here. So we will check brake fluid, on what's the status of the brake fluid. Okay, yung brake fluid bumaba na siya. So ang brake fluid, two things sa brake fluid, hindi ito nag-evaporate. Maliban na lang, magtataka kayo kung bakit bumababa yung brake fluid niyo. So either may leaking or yung brake pads front or rear medyo manipis na. Pagka manipis na ang brake fluid, of course bababa yung fluid niya dahil doon kukompress doon sa brake piston. So check na rin pagka mga ganun. And then another thing, pagka makikita nyong madumi na ang brake fluid is start ito ng decolorization, like green, dark or black or whatever, brown. Yan po ang mga brake fluid na color na mga kailangan ng palitan talaga, as in bad talaga. So normally ang brake fluid is yellowish color, as you can see there. As you can see here, it's still good, it's yellowish. And then so again, pagka ang brake fluid nyo ay pagka iba na ang kulay, so ibig sabihin kailangan nyo nang ipa-service ang brake fluid, no? So ang brake fluid is only serviceable about 2 years, more or less 2 years, and then kailangan itong papalitan dahil may ano din ito, may mga bagay na mag-develop ng moisture sa katagalan dahil nga sa heating resistant doon sa kanyang pagka overtime ang naiinitan siya sa sa brake contact in between doon sa brake piston at saka sa brake pads on the caliper, whatever. So in due time kailangan din papalitan ito. And then another thing, you have to check the coolant. Before opening the coolant, you have this protection in case na mag-splash yung coolant. Meron kang cover sa eyes, no, dahil walang mata na binibinta doon sa market. So dahil kakarating lang nito, and then so dahan-dahanin natin pagbukas yung kanyang cap. See, meron siyang resistance, meron siyang pressure. So dahan-dahanin pagbukas, huwag yung buksan kaagad. So yung coolant, as you can see, tingnan natin, malinis pa yung coolant. Kulay green ang coolant niya, kulay green. So pagka sinimhot natin yung coolant, pagka medyo malalaman natin pagka medyo panis na yung
oh, yung kanyang smell, yung kanyang amoy ng coolant medyo panis na. Yan po ang palatandaan na kailangan po napalitan. So yan po. Ang coolant din serviceable din ito. 3 years, 2 years maximum. 3 years maximum. Serviceable. And then i-check na din natin yung kanyang dito, yung kanyang alternator belt. So yung kanyang alternator belt medyo ayos pa, wala pa namang namumuo na cracking or whatever. As you can see, yung sa groove niya, pagka mag-develop na yan ng mga crack, small cracks sa kanyang groove, advisable na po yan na papalitan dahil mag-snap yan in time. And then yung kanyang battery terminals, titingnan natin kung walang corrosion, dahil ito most likely magkukurod din ito. Okay, malinis pa naman, malinis yung kanyang battery, na din totally secured. So yan po mga kaibigan. And then bubuksan din natin yung kanyang air filter mamaya. Dahil kalalabas lang ito sa kasa, so ang sabihin, bago lang daw ito pinalitan ng spark plug. So ang spark plug nito is long life, no? More or less long life ang spark plug. And then ang spark plug, it will takes like 5 years from the date that was changed. It takes 5 years to change. So ngayon, dahil wala pang 5 years, it running mga magpo 4 years pa para bago natin palitan. So hindi po natin palitan to, hindi natin gagalawin. I-check lang natin yung mga contacts na naka-push yan, no? Naka-indicate na contact talaga, hindi naglulus. So again, hindi natin palitan yung spark plug dahil 5 years pa ito. Long life kasi may mga spark plug kasi na long life yung kanyang design. So saka natin palitan yan after 5 years. So dito titingnan natin yung kanyang engine trailer cap. Okay, so punasan natin yan, ganyan, and then ganyan, para madaling magsingaw yung kanyang init, no? And then i-check na rin natin yung kanyang oil dipstick. So yung kanyang oil dito, this is good. Okay, so medyo may pagka brownish na talaga. And then yeah, so most likely magpapalit kayo ng oil 6 months to 1 year maximum. Huwag kayong magbabase sa mga mileage, dahil ang mileage is meron ding kaibahan, no? Kasi pagka nasa traffic yung sasakyan, of course hindi tumatakbo yung kanyang kilometrahe, or yung kanyang odometer hindi tumatakbo, pero yung engine is nagpa-function. So ang ating basihan dyan, once you turn off the key, then that's the countdown on the service duration, like every 6 months to 1 year talaga. Okay, not more than that, because ang oil kasi meron din kanya-kanyang viscosity, no? Grade viscosity. And then minsan pagka sobrang sobrang naluluto na ito sa sobrang init na talaga, so medyo meron siyang mga residue na parang mga prito. So magkukos ito ng sludge pagka meron ding kakahinat na, no? Magkukos ng sludge, and then mababara po yung mga oil galleries and oil passage through the internal system ng engine, and then that will cause trouble, especially mga turbo na engine. So kailangan talagang mag-look after, no? Especially sa mga turbo, dahil ang turbo is talagang masilan sa malinis na mga oil. Kailangan malinis talaga
even na mga tawag nito yung mga gas engine or mga petrol engine. Yan po. So kailangan yung i-look after ang iyong sasakyan, and then if ever what you need, just call me or text, whatever. Okay, so yung kanyang battery, i-check natin kung yung voltage nito is healthy ba. So meron tayong tester dito guys ng paano pang check ng battery. Simple lang, no? So ito, ilalagay mo lang ito sa positive, ganyan, positive, and then good battery has to be like 12 volts. Okay, that's 12 volts, that's 12.6, and that's the sign of a good battery, healthy battery. See that? Ito din, itong tester natin, meron din itong polarity, no? Halimbawa malagay ninyo sa maling position, like ito, maling position, magre-red ito, red. Ibig sabihin baliktad yung pagkalagay ng polarity contact, no? So ito lang talaga, positive, and then kabit nyo sa negative yung dulo ng ating tester. So green yan siya. Pagka ang green maging red, ibig sabihin baliktad yung pagka kabit nyo ng ang yung kanyang clamps. So 12.6 is battery. The battery is good. And then of course if the battery is good, and so as the alternator also is good. So thank you.